Alam niyo na ba ang estado ng industriya ng baboy sa ating bansa? Alam niyo rin ba ang mahalagang papel ninyo sa pag-asenso ng industriyang ito? Kami sa Philmico ang inyong kaagapay at gabay. Kaya partners, halina't samahan niyo kaming tuklasin ang industriya ng pagbababuyan. Ang sistema ng industriya ng pagbababuyan sa Pilipinas ay binubuo ng mga sumusunod: inputs o puhunan at panimulang breeder stocks tulad ng mga dumalaga, inahin, barako at mga winalay na biik. Napapabilang na din dito ang feeds o pakain, mga gamot, manpower at iba pang kinakailangan sa pagsisimula ng produksyon ng baboy. Live animal production o mga kategorya ng produksyon ng baboy tulad ng farrow to finish, piglet production, at growth-in o fattening setup. Marketing of live animals o mga iba't ibang channel sa pagbebenta ng mga produktong baboy na karaniwan namang kaparte ang mga beheros na siyang nagsisilbing middleman sa pagitan ng mga producers at mga vendors. Dito na rin kabahagi ang pagmamarket sa ating mga litsoneros. Slaughtering at meat processing o pagkatay ng mga produktong baboy ng mga slaughterhouse facilities na inatasan ng NMIS o National Meat Inspection Service. Marketing of meat and meat byproducts o mga channel na nagbebenta ng karne ng baboy tulad ng wet markets, meat shop at supermarkets. At ang pinakahuli ay ang pork consumption o ang pagkonsumo ng mga produktong karne ng baboy na kinabibilangan naman ng mga tahanan, restaurants, mga ordinaryong kainan, mga events tulad ng piyesta, kaarawan, kasalan, kapaskuhan, bagong taon at iba pang mga importanteng programa na may kasamang kainan. Likas na kapansin-pansin ang pagkahilig ng mga Pilipino sa karne ng baboy na makikita sa Philippine Per Capita Consumption Data ng Philippine Statistics Authority. Mula noong 2015 hanggang 2021, hindi halos nagbabago ang taunang dami ng karne na kinukonsumo ng bawat Pilipino na tinatayang nasa 14 kilos per person per year kumpara sa world per capita consumption na nasa 12 kilos lang. Nagpapatunay lamang ito na kahit may mga kinahaharap na pagsubok ng African Swine Fever or ASF ang industriya ng baboy sa ating bansa, mananatiling mataas pa rin ang demand sa karne ng baboy sa mga darating pang taon. Nagbibigay din ito ng ideya sa mga producers ng baboy na magdagdag pa ng produksyon at populasyon sa kanilang mga piggery farms. Ayon sa Philippine Statistics Authority's Swine Situation Report ng taong 2021, kasalukuyang mayroong tinatayang 9.5 milyong baboy na naitala sa buong bansa. 6.6 million o 70% ng kabuuhang population nito ay nasa mga backyard farms at ang natitirang 30% naman ay nasa large commercial farms na aabot ng 2.8 million heads. Kapansin-pansing mas mababa ito kumpara sa nakalipas na taon at patuloy naman ang pagbaba pa mula sa nakalipas na 4 na taon mula 2017 hanggang 2020. Magkaparehas na bumababa ang populasyon ng mga baboy sa backyard at large farms dahil sa epekto ng African swine epidemic sa bansa na nagsimula noong July 2019 sa Luzon at patuloy na nananalansa at kumakalat ngayon sa iba pang mga kapuluan at probinsya. Dahil dito, mas maraming mga piggery farms ang tumigil muna sa pag-aalaga ng baboy habang naghihintay na mag-stabilize ang situation ng ASF bago magsimula muli. Inaasahan din ang patuloy na pagbaba ng populasyon ng baboy sa bansa sa mga darating na taon kapag hindi pa naipalabas ang aprobado at epektibong bakuna para sa ASF. Kung pagbabatayan ang kasalukuyang inventaryo ng populasyon ng baboy sa bansa, ang Western Visayas na kinabibilangan ng mga isla ng Negros at Panay ang may pinakamaraming naitalang baboy na aabot sa 1.18 million heads. Sinusundan naman ito ng Northern Mindanao na may 1.128 million heads.
Central Visayas na may 1.12 million heads at ng Calabarzon na may 1.01 million heads. Ang apat na rehiyong nabanggit ay siyang itinuturing na mga pangunahing producers ng baboy sa buong bansa. Isa sa mga programa at paraang ginawa ng gobyerno upang mapigilan ang mabilis na pagkalat ng ASF sa ibang rehiyon ng bansa ay ang pagpapatupad ng ASF zoning program katulad ng nasa larawan. Binubuo ito ng red o infected zone, pink or buffer zone, white o protected zone, yellow o surveillance zone at ng green or ASF free zone. Kapag ang isang lugar ay napabilang sa red zone, obligado ang otoridad na ikal at i-dispose ang lahat ng baboy sa loob ng 1 km radius mula sa infected na barangay sa pamamagitan ng paglilibing nito. Kapag nasa pink zone naman ang lugar, inuutosang walang baboy na makakalabas mula dito papunta sa ibang lugar. Kapag nasa white zone naman ang isang area, hindi pinapayagang makalabas ang mga baboy mula dito at hindi rin pinapapasok ang mga baboy galing sa ibang lugar, ganun din sa yellow zone na under surveillance. Kapag nasa green zone naman ang isang lugar, inaasahang negatibo ito sa ASF at pinapayagan itong mag-supply ng baboy sa lahat ng lugar sa bansa regardless sa zoning status ng mga ito. Kung mapapansin natin ang kasalukuyang zoning status ng bansa, halos 50% na ng kapuluan ay nasa red or infected zone na at patuloy na negatibong nakakaapekto sa industriya ng pagbababoyan sa ating bansa. Bago pa man makarating ang ASF sa bansa, ang PhilMico ay gumawa na ng mga initiatives at programs upang mapigilan ang tuluyang pagpasok nito at mapigilan din ang mabilisang pagkalat kung sakaling makapasok nga ito sa bansa. Ilan sa mga programang ito ay ang pag-roll out ng Me Time o Maglinis, Magtanong, Manigurado campaign, ASF prevention seminars sa iba't ibang lugar na pinangungunahan ng inyong mga lingkod na partners sa PhilMico, pakikipag-ugnayan sa mga LGUs at ahensya ng mga gobyerno tulad ng Bureau of Animal Industry at Department of Agriculture sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga libreng disinfectants, Me Time standees sa paliparan at daungan at upang mapalawak ang saklaw ng ASF Prevention Seminar lalo na sa mga malalayong barangay. Pamimigay ng mga libreng biosecurity posters sa mga piggery farms, libreng disinfection sa mga backyard farms at pag-promote ng artificial insemination bilang pinakaligtas na paraan ng pagbubulog upang maiwasan ang posibilidad na pagkalat ng ASF sa mga karating na lugar. Isa sa mga pangunahing resulta ng pagpasok ng ASF sa bansa ay ang epekto nito sa presyo ng baboy. Kung titingnan ang graph na nagtatala ng trends ng presyo mula 2015 hanggang 2021, mapapansin ang biglang pagsipa pataas ng presyo ng baboy per kilo live weight na umaabot hanggang 230 pesos noong Agosto 2021. Bunsod ng kakulangan sa supply dulot ng pananalansa ng ASF. Naitala naman ang pinakamababang presyo ng baboy sa loob ng 7 taon na umabot lamang ng 90 pesos per kilo noong Nobyembre 2019. Ito ay posibleng dulot ng pagtigil mula sa pagkain ng karne ng karamihan sa mga konsumidor noong kasagsagan ng pagkalat ng ASF, kahit na hindi naman ito nakakahawa sa tao. Gayunpaman, kahit may mga negatibong epekto ang ASF tulad ng pagtaas ng presyo ng baboy, nagiging dahilan din ito para magdagdag pa ng produksyon ang mga lugar na nasa green zone upang ipang-supply sa mga lugar na hindi pa makapag-produce muli ng baboy dahilan sa ang mga ito ay nasa red zone pa rin. Ngayon, dahil sa kakulangan ng supply ng baboy sa bansa, inaasahan tataas din ang dami ng karne na ipapasok mula sa ibang bansa upang makatulong sa pag-stabilize ng presyo ng karne. Sa huling datos na nakuha ng Philippine Statistics Authority noong Agosto 2021,
Umabot na sa 389.5 million kilos ng imported na karne ng baboy ang naipasok sa bansa at tuluyan pa itong madadagdagan hanggang sa matapos ang taon, maliban kung unti-unti nang mag-recover ang local swine industry ng bansa mula sa ito.